namin yung mga presensya ng mga kalaban. Medyo marami po sila ngayon. Siguro, ito yung mga taong aswang or baka nagdagdag na naman si Medalyon ng mga alipores niya. Yan po mga idol. Dito na po kami sa location. Sana ay magtagumpay po tayo sa mga plano namin. Yan. Nakikita po namin sa unahan, nararamdaman po namin yung mga presensya ng mga kalaban. Medyo marami po sila ngayon. Siguro, ito yung mga taong aswang or baka nagdagdag na naman si Medalyon ng mga alipores niya. Pero hindi po kami nagkumpiyansa. Pero may tiwala po tayo sa Panginoon. Yan. May usok po doon banda mga idol. Umuusok po yan. Pero parang walang presensya dyan banda. Andun lang banda. Yun banda yung may presensya. So, yun, may mga ano nga po doon. Doy. Halika dito. Huwag mo lang ipakita sa kanila yung cellphone, ha? Okay. Para hindi tayo mabulabog agad. Kasi alam nila na pag may hawak na cellphone, hunters yan. Kumilos ka bilang isang mananabas. Saka hindi naman nila ito mahalata yung presensya natin. Oo. Kasi yung presensya masasagap nila, isang parang kasamahan lang din nila. Mga idol. Huwag mo lang hubarin yung kasuotan na to. Kasi masasagap tayo ng Medalyon. Alam ko na ngayon sinasagap ni Medalyon yung aura natin kasi hawak niya tong lugar na to ngayon. Kumbaga alam niya kung may mga hunters pa na nakapasok or wala. Kaya mas mabuti na hindi natin hubarin to para nang sa ganun kampante siya na walang presensya ng mga hunters na nakapasok. Kasi buong akala niya mga tauhan niya lang din. No, bante tayo. Tuloy ang plano, ha? Oo. Huwag mo kalimutan yung plano.
may mga presensya doon banda. Mm. Dalawa lang yung andun eh. Pero dito parang marami. Ako na bahala dito. Parang na ano ko bunso, yung mga pinapatay natin parang tinatapon nila sa ilog. Kaya nga bro eh. Kasi nangangamoy yan eh. Nangangamoy po yung mga inano namin. At parang ano bro, parang sa palagay ko bro eh. Parang may iba binubuhay nila. Mm. Or Parang binabalik nila ba? siguro yan yung mga ginagawa nilang katarantaduhan, katulad po ng nangunguha sila ng mga bata. Siguro ginagamit nila sa ritual para mabuhay yung mga tao nila. Pero yun sa mga orasyon or mga ginagawa namin, siguro may iba nga na kaya pa nilang buhayin, pero yung iba imposible na talaga mabuhay nila. Marami na din po kasing mga bandido or marami na din mga masasamang loob na nababalitaan namin na nangangamoy na lang sa sa ilog ganon, or nililibing ganon. So hindi pa po confirm kung may binubuhay ba sila or ginagamit nilang pang ritual para mabuhay yung mga ginagamit ng ritual yung mga biktima nila. Kasi yan lang yung tanging paraan para manumbalik yung buhay ng isang masamang tao. Yung kumbaga ibibenta mo sa demonyo yung kaluluwa ng isang biktima para makabalik yung kaluluwa ng namatay. Yun yung black magic kumbaga. Katangian yun ng mga antichrist. Tara, andahan ka. Iwan lang natin yung cellphone. Huwag mo yung cellphone ha. Ano? Dito, dyan ko itatago yung cellphone ko. Dito tayo. Dito tayo sa may usok mga idol. Ayan po sila. Tatago ko lang po yung cellphone dito. Ano ka tayo ba tayo? Hindi mo magbalik.
Tayo na. Ito na yung dito bro. Ha? Ito na yun. Orasyon na yung inano ko sa kanila. Puro malalakas na orasyon yung mabibitawan namin mga idol. Pag nakasuot ng kami ng ganito. Turbo na patablang sila sila. Hindi lang pwede kasi may mga limitasyon din sa pagsuot namin nito, paggamit namin ng kapangyarihan nito mga idol. Ba't ng kasuotan nito? Pwede kaming mabaliw. Pag hindi namin ito makontrol pwede kaming masiraan ang ulo. Malakas yung ritual na nilagay dito sa balabal na to or sa kasuotang ito. Huwag lang magkumpiyansa bunso sa huwag mong pasobrahan yung paggamit sa kapangyarihan nito. Oo. May malakas na tigal po na kahit sino nakalaban kung matatamaan namin ng orasyon. Kasi yung orasyon na binabato namin sa kanila, pag suot namin to, pwedeng doble-doble yung epekto sa katawan nila. Para nakurente, ganun. Oo. Titigil sa pagtibok yung puso nila. Pero yun nga lang, hindi pwedeng pasobrahan yung paggamit nito. May ginagawa ding ritual para sa alay nito mga idol. Inaalayan din po ito. Kasi may gabay to may spiritual po na nakaano dito. Kumbaga parang may isang espiritu na talagang nagmamayari nito. Yung nilagay ng mga ritual nito. Bawat siguro ganito bro. Isang bro, mayroong isang Nilagyan talaga ng ritual. Ang ganito. May isang parang Marami to marami. Pero iilan lang yung binigyan ng ganito. Bunso, parang may mga presensya pa doon. Parang sobrang kami yata nila. Kasi dito bro, parang ramdam ko na talaga bro. Nanay kalaban sa unahan. Oo nga. Nag-ano yung cellphone ko Parang umiit. Parang hindi masyadong clear yung niya. Kaya in-adjust ko muna. Bato tayo. Diretso tayo dun sa ni medalyon mamaya. Clear muna natin yung bawat sulok dito. Magmasid. Masid muna tayo bunso. Ang tindi ng aura ng lugar na to. Pumasok pa yung sa aking mata. Mga bro, sobrang kami bro. So, pupuntahan natin yung presensya na parang nagbabantay sila dyan. Yun nga lang. Yung problema, hahanapin natin ang diskarte. Kasi nakakaano ako dito. Nakaka-detect ako ng may mga presensya doon, banda. Medyo malayo pa lang na palapit. Parang yung kasi yan mga idol parang daanan nila. May nung time na malaya pang nakakapasok yung mga tao dito, yan ang saging. Oo, daanan ng saging yan. Diyan nila hinihila yung mga roller, gamit yung roller. Sinasakay nila yung saging tapos diyan nila dinadaan. Pero ngayon na sobrang mula nung nagkagulo na, wala nang pumapasok dito. Wala nang pumapasok dito na Tanging sagingan na lang na nakikita ko dito, yun na lang yung time na na
na nasagupan namin yung mga aswang, pero sobrang layo pa po nito doon sa mga sagingan. Pero Bro, bunso, kailangan natin yung hanapan natin ng strategy. Parang dalawa lang yung presensya na andyan eh. Kumbaga, papatayin natin muna dyan. Kunwari tayo yung nagbabantay dyan. Hindi naman nila malalaman na hunter tayo eh. Kasi medyo malayo pa sila, pero palapit yung presensya nila. Hanapan natin ng paraan na maligpit natin yung dalawa. Tara. Ito mga idol na. Ito yung dalawa. Ito yung tanso. Ano bunso? Lapitan natin. Isip lang natin yung mga cellphone.